Ang lokong yon, parang palaging gigil na gigil sa akin. Ang bango-bango mo talaga, nakakagigil Ano ka. ba? Noong taong 1960, sa maliit na bayan ng Sicily sa bansang Italia, isang babae na si Anna ay nagpakasal sa isang truck driver na nagngangalang Fosco. Si Fosco ay mas matanda kaysa sa kanya at ang kanyang unang asawa ay namatay, samantala si Anna ay tumatayong single mother sa kanyang anak na babae na ngayon ay pinagbuklod na sila bilang isang pamilya, ngunit ang mga kaibigan at kakilala ni Fosco ay hindi maiwasang pag-usapan ng kanilang kasal. Sa lahat ng mga taong naroon ay ang anak ni Fosco na si Livio ay higit na nahihirapan at tutol siya mula sa ikalawang pagpapakasal ng kanyang ama. Nang maggabi pagkatapos ng kasal, sila ay nakatakdang lumuwas sa bayan ng Paris para sa kanilang honeymoon, pero isang kaibigan ni Fosco ang biglang dumating at hiniling niya na sumama ito sa kanya. Nang hindi nag-iisip ng 2 beses, si Fosco ay agad nagpasya na sumama. Matapos maghintay ng maraming oras, napagtanto ni Anna na bumalik na ang bago niyang asawa para ituloy ang naudlot na honeymoon, pero nang silipin niya ito ay nalaman niyang si Livio ang dumating sa bahay sa halip na si Fosco. Dito ipapakitang kasama pala nito ang kanyang mga kaibigan upang magnakaw ng ilang mga antigong estatwa, ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay dumating ang pulis sa lugar at para makatakas ay mabilis silang tumakbo, subalit kailangan din nilang gumugol ng buong gabi para tuluyang makapagtago. Isang batang babae na nagngangalang Stella ang nagkakagusto ngayon kay Livio, ngunit ang kanyang mga kaibigan ay pinagtatawanan siya, pero wala lang ito kay Livio dahil mas binibigyan lamang niya ng pansin ang sinasabi ng mga taga-baryo dahil pinag-uusapan nila ang tungkol sa kanyang ama at bago nitong asawa. Makalipas ang ilang araw silang dalawa ay bumalik mula sa kanilang honeymoon at pagkatapos ng maraming araw ay masaya si Anna na muling may akap ang kanyang anak na babae. Pansin ni Anna na habang kasama niya si Fosco ay may mga ilang ugali ito na hindi niya maintindihan, kaya sinasabi niya ngayon ito sa kapatid na babae ng kanyang asawa. Ang relasyon ni Livio sa kanyang ama ay hindi maganda dahil lagi siya nitong sinasabihang mahina na katulad ng kanyang ina at pinipilit siyang gumawa ng dobleng trabaho na hindi naman kinakailangan. Nakikita ni Anna ang pag-uugali ni Fosco sa batang lalaki, kaya sinabi nito sa kanyang asawa na hindi siya dapat kumilos ng masama sa kanyang anak sa harap ng ibang tao, ngunit hindi siya pinakinggan ni Fosco, bagkus sinabi niya lang na hindi siya abogado ni Livio o ang kanyang ina para mag-alala pa sa bagay na katulad nito. Nang sumunod na umaga ay nagpunta si Fosco sa lungsod at siya ay mananatili doon ng 3 araw upang may hatid ang ilang mga kalakal, habang sa labas ay nakita ni Anna si Stella na nakatitig sa kanya, dahilan upang siya ay makaramdam ng takot. Napansin niya kung paano maging masaya ang kanyang anak na babae habang kasama si Livio, at doon ay napagtanto ni Anna na si Livio ay ganap na naiiba sa kanyang ama at gustong-gusto ng kanyang anak na manirahan kasama ang binata. Nang bumalik na si Fosco ay dinala niya sina Anna at ang anak nito sa isang restaurant kung saan pansin niya na ang lahat ng mga lalaki doon ay pinagmamasdan ang kanyang asawa. Si Livio ay isang sensitibong batang lalaki na naniniwala sa mga bagay tulad ng pag-ibig. Sa kabilang banda, si Fosco ay isang tao na walang pakialam sa damdamin at puro malaswa na mga bagay lang ang lumalabas sa kanyang bibig sa harap ng iba, kaya walang may gustong makarinig sa kanya. Si Livio at ang kanyang tiyuhin ay parehong alam na ang layunin ni Fosco sa pagpapakasal kay Anna ay upang ipagmayabang lang ito sa harap ng ibang mga lalaki, at alam din nila na si Anna ay hindi katulad ni Fosco at gusto niya lamang ng totoong pag-ibig. Isang gabi si Fosco kasama ng kanyang mga kaibigan ay pumuslit ng isang mamahaling antigong estatwa. Napakasaya nilang makuha ang piraso nito dahil alam nila na maraming pera ang makukuha nila bilang kapalit nito. Ngunit sa sumunod na araw, pagkatapos niyang itago ito sa truck, dinala ng batang si Santina ang kanyang mga kaibigan at ipinakita ito ng bata sa kanyang mga kalaro, dahilan upang ikagalit na naman ito ni Fosco dahil hindi niya nais na malaman ng sinuman ang tungkol dito, at pinasimulan niya ang kanyang galit kay Anna. Pero sinabi sa kanya ni Livio na alam ng lahat ang tungkol sa kanyang trabaho at ang gawaing ito ay nakakahiya, kaya mas lalong nagkaroon ng isang argumento sa mesa at sinabi ni Fosco ang lahat ng mga masasakit na salita sa kanyang anak. Nais ni Anna na maging mabuting ama si Fosco, kaya hiniling niya sa lalaki na isama si Livio sa kanyang trabaho, ngunit mabilis siyang tumanggi at wala siyang balak na makatrabaho ang kanyang anak. Kinakailangan umalis ni Fosco ng ilang mga araw upang smuggle ang mga antigong estatwa na kanilang ninakaw. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon na mas makilala pa ni Livio at Anna ang isa't isa hanggang tuluyan na silang naging magkaibigan. Isang araw, dahil sa mainit na panahon, ang lahat ay nagsimulang maglaro sa tubig habang sina Livio at Anna ay hindi na namamalaya na masyado na silang malapit sa isa't isa, habang nakakaramdam din ng selo si Anna nang makita ang ibang mga kababaihan na lumalapit din kay Livio, ngunit hindi niya mabanggit ang tungkol dito. Araw-araw ay nagiging mas malapit din si Livio sa stepsister niyang si Santina. Ngunit ang bata ay iba ang nagiging pananaw at sinasabi nito kay Anna na pag siya ay lumaki ay magpapakasal siya kay Livio. Maayos na sana ang lahat, ngunit isang araw nalaman ni Anna na naaresto si Fosco dahil sa pag-smuggling ng mga antiques. Sinabi niya na ilalabas din siya agad sa loob ng 3 hanggang 4 na araw, ngunit alam ni Livio na hindi ito mangyayari.
Humingi ng tulong si Ana mula sa mga kasama ni Fosco ngunit sinabi nila na wala silang magagawa tungkol dito at pagkatapos ng maraming araw ay nanatili si Fosco sa bilangguan kung saan nagsisimula na silang magkaroon ng problema. Napapaluhan na lang si Ana sa kalagayan ng kanyang asawa ngunit imbis na mahabag si Fosco, siya ay sumigaw kay Ana at sinabing kung pupunta daw siya dito ay dapat daw siyang magsuot ng mas magandang damit para sa kanyang ikakaligaya. Pagbalik ni Ana sa kanilang bayan ay nakita niya ang mga taong masaya habang siya lamang ang nag-aalala tungkol kay Fosco sa kalagayan nito sa kulungan. Sa araw ng kaarawan ni Livio ay labis siyang nakakaramdam ng pangungulila sa kanyang asawa kaya pinuntahan siya ng binata na nag-aalala para i-comfort sana. Ngunit napagtanto ni Livio na si Ana ay nakakaramdam ngayon ng ibang klaseng pangungulila. Pagkatapos ng pagdiriwang ng gabing yon ay tinulungan ni Ana si Livio na maglinis habang dumating naman ang tiyuhin ni Livio na may hindi magandang kalagayan sa kaisipan. Sinabi niya daw sa kanyang asawa na siya ang nagpadala kay Fosco sa kulungan at ginawa niya daw ang lahat ng ito para kay Livio ngunit walang gustong maniwala sa kanyang salita dahil madalas ito magsabi ng kung ano-anong mga bagay na hindi totoo dahilan kung bakit natatakot din si Livio na siya ay maging katulad ng kanyang tiyuhin. Napagtanto ni Ana na mahal siya ni Livio nang magtapat ito sa kanya. Doon ay nagsimula din siyang umibig sa binata ngunit alam niya na ang relasyong ito ay hindi tama kaya nais niyang kalimutan na lang ang tungkol dito at nais na lumayo kay Livio ngunit hindi sumang-ayon si Livio dahil ngayon niya lang ito naramdaman. Isang gabi ay hindi siya makapasok sa kwarto ni Ana kaya nagpasya siyang matulog sa labas ng silid nito. Kinabukasan na abutan siya ni Ana doon at ipinaliwanag sa binata na hindi maaaring mangyari ang kanilang gusto. Ngunit naging mapilit pa rin si Livio at araw-araw ay sinusubukan niyang maka-score. Nang maglaon, sinabi sa kanya ni Ana na hanggang sa makauwi si Fosco ay kailangan niyang manatili sa bahay ng kanyang kamag-anak at masaya si Livio na marinig ito dahil naintindihan niyang mahal din siya ni Ana ngunit pinipigilan nito ang kanyang sarili. Nang gabing yun ay nagnakaw ng mga alak si Livio at ang kanyang kaibigan at dinala nila ito sa beach makalipas ang ilang sandali nalasing si Livio at siya ay umalis para bumalik sa kanilang bahay. Hindi siya pinagbuksan ni Ana ng pinto subalit nagpumilit siyang pumasok sa pamamagitan ng pag-akyat sa bintana ngunit nang dahil dito ay nasugatan naman siya sa noo kaya si Ana ay nagsimulang mag-alala sa kanya. Ngunit kasabay nun ay nagsimula din siyang kumilos ng kakaiba na tulad ng kanyang tiyuhin habang sinasabi niya kay Ana na mahal niya ito at pagkatapos ng gabing yun ay nangyari na nga ang dapat mangyari. Kinaumagahan ay dumalaw siya kay Fosco at umiiyak sa kanyang harapan habang pinagtataka naman ito ng lalaki at iniisip na nahihirapan lang si Ana sa kanilang sitwasyon na nakikita siya sa ganitong kalagayan. Sa bahay habang kasama niya si Livio ay naramdaman nila na may ibang tao sa paligid at doon nalaman ni Livio na nakita sila ni Stella. Si Ana ay nag-aalala tungkol dito ngunit sinabi sa kanya ni Livio na si Stella ay isang baliw na batang babae sa mga mata ng mga taga-baryo at walang maniniwala sa kanya, kaya sila ay nagpatuloy pa rin sa kanilang kasiyahan. Isang araw ay isang bagyo ang dumating sa kanilang lugar kasabay ng balita na labis na nakapagbigay ng pagkabahala kay Ana. Nalaman niyang sa susunod na araw ay ilalabas na si Fosco mula sa kulungan at magbabalik na dito sa bahay. Doon ay sinabi niya lahat sa kapatid ni Fosco ang katotohanan tungkol sa kanilang dalawa ni Livio. Pinagsisisihan niya ang kanyang mga aksyon at nais niyang sabihin sa kanyang asawa ang lahat ng katotohanan ngunit ang kapatid ni Fosco ay malinaw na pinigilan siya na gawin ito dahil hindi niya nais na mapahiya ang kanyang kapatid sa kanilang lugar. Lahat ay masaya sa pagbabalik ni Fosco ngunit sa kabila nito ay tinatago ng dalawa ang kanilang tunay na nararamdaman. Ngayong gabi lahat sila ay pinagdiwang ang kalayaan ni Fosco hanggang sila ay tuluyan ng tamaan ng alak. Sa lasing niyang estado si Fosco ay nagtungo sa tabing dagat at doon ay nakilala niya si Stella na nagsabi sa kanya ng lahat ng katotohanan tungkol kay Ana at Livio. Matapos malaman ang lahat ay naglasing siya ng buong gabi. Umuwi siya sa bahay nang hindi man lang nais makipag-usap sa sinuman at ng gabing yun ay parang bigla na lang nabalot ng katahimikan ang paligid. Sa mga sandali ding yun ay naintindihan na ni Livio na alam na ni Fosco ang buong katotohanan. Kaya sa huli ito rin ang kanyang naging dahilan kung bakit nagpasya siyang iwanan na si Ana at umalis na lang siya sa kanilang tahanan. Makalipas ang ilang taon ay nakalimutan na ng lahat ang mga nangyari sa nakaraan at ipapakita na si Livio ay ikinasal na rin sa isang batang babae na nagngangalang Antonella mula sa isang mabuting pamilya. Kaya katulad ng dati mga Pete, kung umabot ka pa rin sa minutong ito ay huwag mong kalimutang mag-like sa video at mag-iwan ng comment. Maraming salamat po at palagi po kayong mag-iingat.